Yes, may chance na mataas yung konsumo natin ng kuryente dahil nga matagal na nating ginamit. So yun yung isang dahilan ng pagtaas ng ating konsumo ng kuryente, lalong-lalo na sa mga old talaga, mga 15 years, 10 years na ginagamit natin yung ating refrigerator. Hello mga ka-TV! Welcome back na naman dito sa J4 TV. Panibagong video, panibagong kaalaman at tips na naman ang aking isi-share sa inyo. Sa video na ito guys is pagsasagot na rin tayo ng mga tanong mula ito sa ating mga subscriber dito sa ating YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Kung ikaw ay may mga katanungan about sa inyong mga appliances, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko ay gagawan ko din ng video na tulad nito. Disclaimer lang guys, lahat ng mga video, mga tutorial na nabahagi at sinishare ko sa inyo ay ayon lamang sa aking mga experience dating sa mga appliances. So before ay nagtrabaho ako bilang isang product specialist sa isang malaking kumpanya ng appliances. So lahat ng mga tinuturo nila sa amin, mga product training o yung mga monthly training is binabahagi at sinishare ko lang din sa inyo. So mga nalalaman ko lang, yun lang din po yung binabahagi at sinishare ko sa inyo. Huwag na natin itong patagalin guys. Ang una natin na tanong dito ay mula ito kay Isaya. Sabi niya, malakas po ba sa kuryente ang mga lumang ref? Shoutout sa iyo Isaya sa pag-comment at pagtanong dito sa ating channel. Tinatanong niya kung malakas daw ba sa konsumo ng kuryente yung mga luma nating ref. Yes, may chance na mataas yung konsumo natin ng kuryente dahil nga matagal na nating ginamit. So yun yung isang dahilan ng pagtaas ng ating konsumo ng kuryente, lalong-lalo na sa mga old talaga, mga 15 years, 10 years na ginagamit natin yung ating refrigerator. Hindi tulad ng mga bago or brand new na refrigerator is mas matipid siya sa konsumo ng kuryente. Ikaw ay may refrigerator na hanggang ngayon is umaabot na ng 20 years. So mas maganda na bumili ka na lang ng bago. Yung old mo na refrigerator is gamitin lang ito pag halimbawa may occasion, may madami kang ilalagay, doon mo lang bubuksan kasi nga system na kasi ng mga old natin na refrigerator is talagang mas malakas na sa konsumo ng kuryente. Payo ko na lang din sa inyo, pagka bibili kayo ng mga second hand na refrigerator, huwag naman yung sobrang tagal na, no, na ginamit bago mo bibilhin. Halimbawa, umabot na ng 10 years, 9 years, or 8 years na ginagamit yung refrigerator, huwag mo nang bilhin ito. Kung konti lang naman yung difference niya dun sa brand new or mga bago natin na refrigerator is yun na lang yung bilhin mo. Mas matipid kasi sa konsumo ng kuryente, huwag ka magbase dun sa presyo. Halimbawa, namit ito ng 10 years at binebenta na lang ito ng 5,000. Samantalang yung brand new is nasa 9,000. Di konti lang yung difference. Usapan kasi dito yung taas naman ng konsumo ng kuryente natin. Medyo mas mataas talaga sa konsumo ng kuryente ang mga old natin na refrigerator. Mapunta tayo sa last natin na question dito mula ito kay Aaron. Ang tanong niya is, Sir, paano po mag-defrost ng Condura inverter 2 doors refrigerator? Thank you in advance. Shoutout sa iyo Aaron sa pag-comment at pagtanong din dito sa ating channel. So tinatanong ni Sir Aaron kung paano daw mag-defrost ng mga inverter na refrigerator. So, tanong ko sa iyo, Sir Aaron, ano ba yung refrigerator mo na inverter? Meron kasing no-frost na inverter at meron ding direct cooling na inverter. So, pag halimbawa, yung refrigerator mo is no-frost, kaya nga tinawag siyang no-frost, frost-free na siya. Hindi mo na kailangan pa mag-defrost. So, automatic na siyang nagdi-defrost. Meron kasing mga defrost timer ang ating mga no-frost at umabot na sa time na kailangan niya mag-defrost, nag-automatic po yan na nagdi-defrost. Hindi mo na kailangan pa napatayin, hindi mo na kailangan tanggalin yung saksakan. So, automatic na siya nagdi-defrost. Kadalasan din na nababasa ko sa comment is, Sir, no-frost, umaabot na ng 2 years na hindi ka na mag-defrost. Pagka no-frost yung ating refrigerator, mas maganda pa rin na halimbawa, umaabot to ng 2 months or 1 month, isang beses ka lang mag-general na defrost dun sa ating no-frost. Kasi nga, syempre, hindi naman matatanggal ng no-frost na halimbawa may tumulo dun na mga dugo, na mga nilagay natin like mga isda, mga karne dun sa ating refrigerator, hindi rin natatanggal yan. Ibig sabihin lang ng no frost is hindi niya hinahayaan na kumapal yung yelo dun sa ating freezer. Pagka inverter naman na direct cooling yung ating refrigerator, ito naman yung kumakapal yung yelo. Ibig sabihin, ito yung ginagamit sa tindahan. Ito yung manual defrosting. So, pagka manual defrosting na inverter yung nagamit natin, Sir Aaron, is mas maganda na 2 to 3 times a week ka mag-defrost.
So, paano ba tayo mag-defrost ng mga manual? So, ang gagawin mo is i-off mo lang yung thermostat. Pagka na-off mo na, tanggalin mo yung saksakan. Lagi nating tatandaan guys na pagka nag-defrost tayo, tanggalin natin lagi yung saksakan para safe tayo mag-defrost at the same time, hindi tayo mag-ground dun sa ating refrigerator. So, ang tanong mo is, sir, paano yung tubig dun sa likod? Paano ba tanggalin yon? Pag nag-defrost kasi tayo ng refrigerator, meron talagang mapupuntang tubig dun sa likod ng ating refrigerator, may salukan doon. Nag-defrost kasi, konti lang naman yung napupuntang tubig doon. Tapos, yung nakalagay na plastic doon sa likod na salukan ng tubig, nakadesenyo yan na nakapatong doon sa ating compressor. So, pag halimbawa, hindi mo man natanggal ito, huwag ka mag-alala. Dahil sa sobrang init ng ating compressor, mawawala na lang ng kusa yung tubig doon. Sir Aaron, kahit hindi mo natanggalin yung tubig dyan sa likod ng ating refrigerator. Ayun lang guys, sana meron na naman kayo napulot na konting tips at aral na naman dito sa ating channel. Kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, imbitahan kita na mag-subscribe at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like. I-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga appliances. Kung ikaw ay may mga katanungan about sa inyong mga refrigerator o mga appliances natin, mag-comment ka lang yung nakikita mong comment box dyan sa baba para pag makita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. Maraming salamat guys at natapos muna naman itong video na to. Mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace.